Punong-puno at siksik ang Sabado at 17 ng Pebrero para sa mga taga-Manggahan. Mula sa isang buong araw ng konsultasyon sa barangay at simulan na ang Pag-asa Program para sa mga drug surrenderies na nais magbagong buhay. Ang mga aktibidad ay sa ilalim ng pamunuan ni Kapitan King Cruz. Layon na pag-igtingin ang partisipasyon ng mga CSO o Civic Society Organizations sa paggogobyerno sa pamamagitan ng konsultasyon sa mga kabarangay para sa mga posibleng programa at proyekto sa Manggahan. Maliban dito ay inilahad din ang paglalaanan ng 105 million pesos na budget sa nasabing lugar ayon sa Kapitan. Ngayon ho ay it's a part of the CSO empowerment. Gusto ho natin na ang mga CSO sa Manggahan ay hindi lang ho maging benepisyaryo ng Barangay Manggahan, kundi maging kapartner rin namin sila sa paggogobyerno dito sa Manggahan. Ngayong araw na to, ipe-present po namin yung budget ng Manggahan, saan ho ba yung nanggagaling yung pondo ng Manggahan, ano ho ba yung mga programs na meron po tayo ngayon na pinopropose namin. Meron hong proseso kung saan kukonsultahin ho sila. Ano ho yung gusto ninyo? Ano ho yung ayaw ninyo? Kukonsultahin rin ho sila dun sa mga problema para ma-priority ho natin sila. So meron ho tayong kasama ngayon si Sir Doy Romero. Siya po yung boss ko po sa Ateneo School of Government na tutulungan po tayo para maiproseso po yung ating budget consultation dito po sa Barangay Manggahan. Naniniwala po tayo na ang pondo ho ng mamamayan ay hindi lang dapat pinapamahalaan ng kapitan, kundi dapat ho kasama rin ho yung mga CSO, mga iba-ibang organisasyon, kasama rin mo yung mga department heads namin ng barangay. So, department heads, CSO, mga iba-ibang organization, kami ho ngayon yung gagawa ng budget ng Manggahan para maipasa ho ng March sa City Council. Ayon ho dun sa mga tao, first time daw nilang makaranas na nilalahad ho namin bukas kung magkano ho yung budget ng Manggahan, saan ho ito nagmumula, ano ho itong mga proyekto na pinopropose namin, at pwede ho silang mag-comment kung gusto nila o ayaw nila, pwede ho sila magbigay ng kanilang mga suggestion. Yearly ho, nagbabago-bago, depende ho dun sa share ng RPT, pati ng National Tax Allocation. Ang budget ng Manggahan ho ngayon ay 105 million, isa ho kami sa pinakamalaki na budget ho ngayon ng buong Pasig. At gusto ho natin na sa proseso ho na ginawa ho namin mga barangay council, pati yung department head, gawa na ho kasi yung budget namin ilalahad na ho namin sa kanila yung budget ho ng Manggahan. Ang mga CSO ho ay mag-a-identify kung gusto ho nila itong mga programang to. Meron ho ba silang masasuggest pa na ibang mga programa na dapat natin ma-prioritize. Sa ngayon ho, meron hong 6 na development sectors: institutional, environmental, economics, infrastructure, security, ano pa ba yung isa? Social services. So, yung 6 na yon ay meron hong mga kanya-kanyang prioritize na mga program. Pero ang isa ho doon sa major program na isinusulong ho namin ngayon ay ma-institutionalize na yung 4 na barangay hall sa Manggahan. Kung saan mapapansin ho ninyo, bukas na yung sa Green Park, bukas na yung sa Napico, yung sa Karangalan na lang ho yung inaayos namin para official ho, unti-unti mailapit na namin yung barangay governance doon sa 4 na lugar ng Manggahan. Ito hong pamamaraan na to ay pagpapakita lang ho na gusto ho naming maging bukas, transparent sa aming constituents. Hindi naman ho lingid sa inyong kaalaman yung mga nangyari sa ating barangay. Kaya ito ho yung pagkakataon ho para umpisahan ho natin na maganda yung programa ng ating barangay. Ang pondo ho ng barangay ay dapat minamanage hindi lang ho ng mga kapitan at ng barangay council. Dapat ho meron rin ho tayong mga partisipasyon. Ang pananagutan ho ay hindi lang ho nakasalalay sa amin. Nakasalalay ho ito sa bawat mamamayan ng Barangay Manggahan. Samantalang ang simula ng Pag-asa Program na isinagawa sa Kaalinsabay Court umaga ng Sabado ay dinaluhan ng BADAC o Barangay Anti-Drug Abuse Council, barangay officials, Pasig City Police Station at drug surrenderies. Nagkaroon ng misa at programa. Layo nitong ibigay ang ikalawang pagkakataon sa mga PUD o persons who use drugs at gabayan sila para sa mas maayos na buhay. Ito yung seminar
para doon sa ating mga surrenderies, doon sa mga, sabihin na natin, naging pasaway sa lipunan. Pero ngayon naman, pilit silang inabot ng ating barangay sa pangunang ating Kapitan Kin Cruz, yung ating Pakidao, kay Ma'am Aida Concepcion. Siyempre sa ating Butihing Mayor Vico Soto at sa lahat ng ating mga council. Kaya ang sa amin dito, binibigay sila ng pagkakataon. At sana makipagtulungan sila kasi sa lahat ang ginagawa ng barangay, first time na mangyayari sa atin na inaabot yung itong mga taong ito para magbalik loob, para sa mga programa ng ating barangay, maging bahagi sila at bahagi sila sa pagbabagong buhay at pag-unlad ng kailangang pamilya. Sa ngayon, pagka pumasa sila doon sa 3 drug test sa ngayon, maging bahagi sila doon sa livelihood program at maging bahagi sila sa programa ng ating barangay sa panguna ng ating Kapitan Kin Cruz at sa iba pang programa. Maraming programa na pwedeng dadalhin sa kanila at kasama ng yung ating Butihing Mayor Vico Soto. Ang mensahe ko lang doon sa ating mga kababayan na naligaw ng landas, ang pakiusap ko lang, wag na po niyong ituloy. Itigil na po natin at makibahagi kayo sa mabuting layunin ng ating barangay. Kasi kung hindi po, tama yung sinabi ni Mama Aida kanina, paalisin kayo sa Barangay Manggahan at ito po ay order po ng ating kapulisan sa panguna ng ating hippie dito at si Chief of Police Sacro na kung saan walang bahagi, walang puwang ang ganito mga pasaway sa lipunan ng ating Barangay Manggahan, kundi dapat sila magbago at ayusin talaga kanilang buhay. Napakagandang programa to ng mayor natin, ng kapitan natin na si King Cruz para sa mga magbabago. Yung naligaw sa nalanda sa drugs, sana po magbago na po lahat para maganda po ang buhay. At maraming salamat po kay Kapitan King Cruz sa programang ito na binibigay niya sa amin lahat. Salamat po. Makapagbago po kami ng mga tiwasay para sa pamilya at sana po tulungan din kami ni Kap na konting kampangabayan, yun po. Sa lahat ng mga taga-Manggahan, andito po kami mga nagbabago sa mga surrenderies, magbabagong buhay na po para sa kaitiwasay ng barangay at maraming po sa inyong suporta lahat po. Salamat po. Binigyan kami ng pag-asa sa magbabago. Kasi maganda rin yung yung programa nila. Mawawala kami sa listahan. Bukod sa listahan, talagang hindi na para maalis yung paggagamit namin ng droga. Sana bigyan kami ng trabaho at magbago na lahat yung mga nalulong sa mga bisyo. At binigyan kami ng pag-asa talaga na yung pagbabago talaga. Masasabi ko lang sa mga nalulong sa mga bisyo na makasamahan namin o sa mga magamit, iwasan na natin to, baguhin natin yung sarili natin para magkaroon tayo ng pag-asa na mababago ang buhay natin. Kasi ako, masasabi ko lang, malaki ang pinagbago ng buhay ko sa akin ng programang ito. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.